Okay, pasukin muna natin si Mr. Tony Bebas ng Quezon City. Sir Tony, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi. Good Okay. evening, Sir Tony. Magandang gabi, Engineer. Mm. Engineer, tatanong ko lang kung ito bang phantom dictatorship may kaugnayan sa killings ng mga media men. Dahil naobserbahan natin, kapag grab ang corruption talaga na nasabi ng mga media men, parang pinapatay nila. Oo, 1,000 na nga eh. Parang may tinatamaan ito lalo yung pag nanakaw sa gobyerno, malaki, bilyon-bilyon. Parang marami talaga nakapatay na media men, mga commentators. Di ba ito may kaugnayan itong dictatorship ng military? Oo, dahil yung mga ibang kamag-anak nitong mga nakidnap tapos pinatay, alam nila. May involve yung ibang military doon. Isa pa itong tanong ko, dati-dati naman wala tayong mga retarded retirees na mga AP o policemen na generals na sa gobyerno. Diba ngayon lang nangyari ito? Maaari itong malapit kay Gloria, itong tao na nag-influensya nito na upang ilagay dyan sa gobyerno. O may hula ka ba? Sinasabi. Sir Tony, sinong hula mo? Ha? Sinong hula mo? Siyempre, malapit nga kuan yun. Diba? Hindi kasi ang halata doon dahil pag-upo ni Gloria, meron ng sunod-sunod na pinapatay na mga militant na nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga dumating yung kuwan sa human rights, Walsh ba yung pangalan? Dumating dito dahil ilang beses na nila sinabi, hindi malutas-lutas, samantalang sila mismo pinagyayabang nila ang credential nila na magaling sila magpatakbo ng gobyerno dahil sa magaganda ang mga credential nila. Background sa education nila, ganun. Oo. Kaya lang, hindi naman malutas-lutas itong problema na to. Kasi sila yung may doon sa mga pangyayari na yun. Kasabuat sila doon sa mga pangyayari na yun. Wow. Para manatili sila sa pwesto. Sir Tony? Subalit itong upang maiwasan ito, kailangan may batas ito na hindi talaga i-employ itong mga retarded. Hindi naman po bawal ang may batas na they will be barred to be in the government. Walang ganun. Retirement. Hindi, kasi ang basta nadaya mo eleksyon, nakaupo ka na, meron ka ng karapatan na maglagay sa pwesto kung sino yung gusto mong ilagay. Kaya ang importante, mabantayan ninyo ng maigi yung eleksyon na yung gusto ninyong ilagay, yun ang dapat umupo. Hindi kayo madaya ng resulta sa eleksyon. Yes, maraming salamat, Engineer. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Tony Bebas ng Quezon City. So, yung mga nais tumawag po na hindi alam ang linya ng ating mga telepono, ito po ang dalawang linya ng ating telepono. Maaari po ninyong tawagan 895-4460, 895-4460, 897-8374, 897-8374. No? So, balik tayo dito sa phantom dictatorship, Alam mo, engineer, karamihan ng militar na nasa gobyerno ay appointed lang, At isa lang ang naalala kong elected ng highest si Ramos, So, militar yan, pero inelect siya ng taong bayan. Is it possible na ito yung tinutukoy mo? O hindi ako pwede sabi ng pangalan pa ngayon kasi yun nga ang tinutukoy ko. May kamag-anak yun na nagnakaw ng malaking pera sa Amerika. Oo. Ngayon, sinusubaybayan pa ng FBI yung kamag-anak niya na yun. Dahil malaking pera yung ninakaw nila sa Amerika. Hanggang ngayon, sinusubaybayan pa.
sinusundan pa ng FBI Oo. yung kaso na yun. Ganun ba? So talagang meron palang kaso, ano? Oo. Yung kamag-anak niya. Yung kamag-anak niya. Okay. So, kamag-anak niya. So, dito naman kasi sa Pilipinas, ang mga kamag-anak ay palaging may sinasandalang mas mataas sa kanya. Aha. Okay, no? So, ibig sabihin na dapat maging malinaw, ano? Na ngayon ko lang batay, kung pagbabatayan ko, yung sinasabi mo, engineer, no? Hindi incidental yung pagkakaupo ng mga militar sa mga key positions ng gobyerno sa kasalukuyan, ano? Hindi, merong magandang plano siya na gawin niya mukhang democratic pa rin ang process dito. Pero paghawak niya ang key positions, uupo yung gusto niya umupo dahil dadayain nila yung election. Tapos yung mga services, ganun. Pero ang malungkot doon na parte, ang mga mamamayan hindi igi ang buhay nila dahil sa mga ito gusto nilang palaging kabig ng pera. Oo. So, Tapos gagamitin nila yung pera na yon para palakasin nila yung kanilang pwesto. oo. So, ibig mo sabihin na itong phantom dictatorship na ito ay tila ang kanyang kaisipan ay mukhang gusto pa rin niyang hawakan, ano, ang poder ng kapangyarihan kahit na wala siya sa posisyon, sa paraan na ang lahat ng kanyang mga alipores ay makapwesto sa mga key position sa gobyerno. Upang sa ganon, kahit na ipag-utos ng Pangulo, kung hindi naman susunod itong mga opisyal ng pamahalaan na nasa key position, wala ding magagawa itong presidente, parang ganon. Oo, nagiging dami lang siya. Ang isa pang nakakatakot diyan, itong phantom dictator magaling sa psychological warfare, no? Oo. So gagamitin niya yung kanyang talento para laging naloloko niya ang mga mamamayan. Yung psychological warfare, di ba, kinukuha yan sa West Point. Tsaka sa ibang eskwela, pero karamihan ng mga ginagamit niya yung kanyang tinatawag na prowess. Prowess, ha? Psychological warfare. Oo. Kaya maloloko niya palagi ang mga mamamayang Pilipino para maging permanente ang pwesto niya sa power. Oo. Pero kung ganyan, nahalata na yan ng inyong grupo, ng Americans for a Better Philippines, sa bandang huli talagang malalantad yan. May lalantad yan sa bandang huli. Yeah, may lalantad niya. Actually, pag nahuli ng FBI yung kamag-anak niya na nagnakaw ng malaking pera, talagang mabubulgar talaga yan. Okay. At basahin ko lang itong ating text na dumating, Engineer, no? So, mula sa numerong, Good evening, Brother Saldi and Engineer Uy. And may God be with you always. Jamal Kiram from Sultan Kudarat. Bumabati lang si Brother Jamal, ano? Ito si Albert from Pampanga, no? Sabi niya, if a past president will order the sitting president to make a supreme sacrifice to step down, is that a dictator president? Iba yun, ano? Ha?